Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang malupit na kaso na nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ng marami. Ang kaso ng pagpatay kay Junko Furuta. Ang kanyang kwento ay isang malupit na paalala ng kahalagahan ng human rights at katarungan. Si Junko Furuta, isang 17 taong gulang na estudyante, ay dumaan sa isang napakatrahedyang kapalaran. Siya ay umalis mula sa paaralan, maaaring pauwi o papunta sa kanyang part-time na trabaho, ayon sa iba't ibang ulat. Si Junko ay dinukot ng isang grupo ng mga kabataang lalaki, kabilang ang isang 17 taong gulang na tinatawag na Joe na kalaunan ay tinawag na Kamisako. Ang kanilang layunin ay hindi malinaw. Ginawa nila ito dahil sa kanilang masamang hangarin. Ang bahay ng mga magulang ni Kamisako sa Ayase Adachi, Tokyo, ay naging lugar ng pinakamasalimuot na pahirap na dinanas ni Junko. Sa loob ng 44 na araw, siya ay pinanatiling bilanggo at nakaranas ng matinding pang-aabuso. Sa unang araw pa lamang, si Junko ay brutal na pinagbubugbog. Ang kanyang mukha ay pinilit sa konkretong sahig at tinatalon siya. Ang kanyang mga kamay ay nakatali sa kisame, ginagamit siyang punching bag hanggang magdulot ng pagdurugo mula sa kanyang bibig. Hindi tumigil doon. Si Junko ay pinilit na kumain ng mga ipis at uminom ng ihi. Ang mga dumbbells ay ibinagsak sa kanyang tiyan, nagdulot ng matinding sakit. Siya ay nagsuka kapag sinubukan niyang uminom ng tubig dahil hindi ito tinanggap ng kanyang tiyan. Sa kanyang pagsubok na makatakas, siya ay pinarusahan ng pagsunog ng sigarilyo sa kanyang mga braso. Hindi pa doon natatapos, ang flammable na likido ay ibinuhos sa kanyang mga paa at binti, at sinindihan ito. Isang bote ang ipinasok sa kanyang puwit, na nagdulot ng pinsala. Ang kaso ni Junko Furuta ay nagdulot ng pagkabigla at pagkagalit sa buong Japan. Matapos ang 44 na araw ng pang-aabuso, si Junko ay pinatay noong ika-23 ng Disyembre taong 1988. Ang mga salarin ay nahatulan at ang kanilang pangungusap ay naging simbolo ng paghahanap ng katarungan para kay Junko. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like at i-share ang video na ito upang mas maraming tao ang makaalam ng kanyang kwento. Hanggang sa muli.